Mga ka-Republic, nakahanda ang Barangay Ginebra sa matinding resback ng talk and text matapos ang naging tensyonadong sagupaan sa Game 2. At matapos mag-ala Jordan si Justin Brownlee na binuhat ang Ginebra para maitabla ang series, inaasahan ni Coach Tim Cone, didikdikin ng TNT ng pisikal na depensa ang Ginebra import. Matinding bawi rin ang inaasahan ng mga mag-aalak mula kay Randy Jefferson matapos na maging dahilan ito ng pagkatalo sa Game 2. Sa virtual best of 5, sobrang krusyal ang panalo sa Game 3. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isang vintage Justin Brownlee ang bumuhat sa Barangay Ginebra sa Game 2 para maitabla ang series. At sa social media, muli na namang nabuhay ang usapang pagiging GOAT ni JB. Ngunit ang narrative ay nahaluan ng isang pasaring kay RHJ. Si Brownlee raw ang GOAT at si Jefferson naman ang crocodile. Patama ito ng mga netizens sa ginawang pagbubuaya ng TNT import sa last 2 possessions ng talk and text kung saan ay hindi ito namasa kahit kuyog na sa kanya ang depensa. Kaya dalawang malaking turnover ang naging resulta. Anyway, inamin naman ni Randy Jefferson ang kanyang pagkakamali. Maganda ang kanyang intensyon, kaya nga lang ay napaghandaan ng Ginebra defense ang gusto niyang gawin. At mamaya sa Game 3, isang matinding restback ang inaasahan ni Coach Tim Cone, hindi lang mula sa TNT import, kundi maging sa buong koponan ni Chot Reyes. Sangayon sa Ginebra mentor, isang napakahusay na adjustment coach si Chot Reyes, kaya inaasahan nila ang isang drastic adjustment ang gagawin nito sa Game 3. Expected ni CTC ang mga defensive cover sa mga shooters ng talk and text, lalo na kay Randy Jefferson na talagang nahirapan sa sticky kalamay defense ng Ginebra. Although 25 big points pa rin ang naging kontribusyon ni RHJ, 6 lang mula sa 23 tries niya ang pumasok. Testamento sa nakakasakal na depensang ibinato sa kanya nina Stephen Holt at Jamie Malonzo. Sa free throw niya nakuha ang kanyang ibang puntos. Kaya naman alam ni CTC na babawi si Jefferson. Muli, hahanap ito ng paraan na makaalpas sa suffocating defense ni Stephen Holt at posibleng mag-design si Chot Reyes ng defensive cover para sa kanilang import. At dahil sa dalawang malaking error niya sa Game 2, tiyak na matututong mamasa si Jefferson. Sinabihan na ni Tim Cone ang kanyang mga players na ipakita rin sa Game 3 ang effort na ipinamalas ng mga ito sa Game 2. Although masaya ang Ginebra mentor na inalaw lang nila ng 32.9% from the field ng TNT, ay nakukulangan naman siya sa kanilang opensa. Mas mataas lang ng bahagya ang kanilang shooting percentage, 33.3, kasama ang napakababang 4 out of 22 from 3-point area. Sa 22 point na sumablay, kasama rito ang ill-advised 3-point shot ni RJ Abarrientos. May 1 minuto ang natitira sa laro at lamang ng 1 puntos ang TNT, 70-69. Halatang di iyon nagustuhan ni CTC, kaya kaagad na inilabas si RJ. After ng game, nagsorry si Abarrientos. Dapat daw lumapit pa ang rookie nila at naghanap ng higher percentage shot. Paliwanag ng Ginebra coach. Inamin ni CTC na pagsabihan niya si RJ but it's nothing personal. Kahit daw si Brownlee ay napagsasabihan niya pag nagkakamali. Hindi umaasa si Tim Cone na magiging high-scoring ball game ang Game 3. Hindi raw sasalta sa 100 ang magiging puntusan mamaya. Malamang sa malamang 80s or 90s. Bakit niya ito nasabi? Dahil alam niyang magkakatalo ulit sa mahigpit na depensa ang laban. Hindi rin pwedeng baliwalain ang depensa ng talk and text. Kahit di nila napigil ang pag-aalam Michael Jordan ni Justin Brownlee, ngunit sa mga locals ay kitang-kita na pinahirapan din nila ang opensa ni na Jamie Malonzo at RJ Abarrientos. Isa sa mga sinandala ng Ginebra noong semis, sa Game 2 ay umiskor lamang siya ng 1 point. Krusyal para sa Gene Kings na bumalik ang dating performance ni RJ. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makaalpas din sa depensa ng talk and text.
Samantala, sulyapan din natin ang bigong pagpapacharming ni Mikey Williams sa dati niyang team na Tok and Tex. 2 taon mula nang layasan ng 2-time PBA champion at 2-time finals MVP ang TNT. Hindi siya makontak, ayaw makipag-usap kahit kanino, ayaw bumalik sa PBA hanggat hindi ibinibigay ang 2.4 million a month na hinihingi sa kanyang mother team. Hanggang magsawa na lang ang TNT team management sa panunuyo sa kanya. Last month ay bumalik si Mikey Williams sa bansa dahil kinuha siya ng Strong Group Athletic para sa 1-week-long Dubai tournament. At bago lumipad ang Strong Group patungong Dubai, nagpa-charming si Williams sa TNT. Nanuod siya ng isang laban ng kanyang former team. Winelcome naman siya ng ilang dating kakampi sa Tok and Tex. Sa sinalihang tournament sa Dubai, halos di naramdaman si Mikey Williams. Ito sa kabila ng mga papuri ni Homer Saison na in playing condition daw dahil patuloy naman itong nag-iinsayo di umano. Pero yung mga baldog na tira ni Williams sa Dubai, patunay lamang na pumalpak na naman ang mga pautot ng talangkang kolumnista. Pagbalik sa Pilipinas, nagpasabi raw si Williams na gustong makausap ang TNT Big Boss na si Manny B. Pangilinan. Hindi pwede, di umano'y nasa Hong Kong daw si MVP. Ang sunod na pinasabihan ay si Chot Reyes. Gusto raw makausap ng personal. Hindi rin pwede si Chot Reyes. Busy raw sa pagpiprepare ng team para sa finals. Busted si Damun. Bigo siyang bumalik sa Amerika. Wala nang gustong magtiwala sa kanya pagkatapos magpakita ng pagiging gahaman sa pera. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jologs TV. Tama naman daw si Justin Brownlee, adjustment sa depensa. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog. Mula naman dyan sa Oman, ingat lagi kabayan. Sa iyo naman, Enrico Di Guzman mula naman dyan sa Belgium. Salamat sa panonood, idol. Sa iyo rin, Rosemary Juan at sa iyo, Via. Happy watching sa inyong maglola. At sa iyo rin, shoutout, Ray Arabit. Yes, kailangang mag-step up ng mga locals. At sa iyo rin, Albert Panopio. Yes, tama ka. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout, Papa Kiko. Good luck sa Barangay Ginebra natin. At sa iyo rin, shoutout, Nathaniel Balmusena. Shoutout, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.